What a beautiful day that you have made. I will praise you. So good morning po. Malimit ko nga po sinasabi na dapat tayong mga mananampalataya, sino man tayo, hindi ka man pastor, hindi ka man parang may katungkulan. Pero sa totoo lang, sabi ng Corinthians chapter 3, lahat tayo ay co-laborers with God. Tayo po ay mga kamanggagawa kasama ng Diyos para sa yung kanyang kalooban ay maibahagi natin sa lahat. Ano po? At maganda yung maihayag talaga yung totoo kasi marami kasi na di-discourage na umattend kasi nga po pag nakikita nila na di naman nila kayang abutin yung standard na hinihingi ng salita ng Diyos, lalo na kapag hindi maliwanag na wala na tayo tinubos na tayo ni Christ sa ilalim ng kautusan. Alam niyo ba na marami ang hindi naiintindihan yon? Kaya sabi nila parang nape-fail ko naman ang Diyos at dahil doon nafe-feel niya na say guilty, parang ayaw na rin nilang umattend. Pero sa totoo lang, pag naunawaan natin na tinapos na ni Jesus yung bisa ng kasalanan na hindi kaya talaga ng sariling lakas ng tao na masunod, ay maintindihan nila na kung ano yung talagang katotohanan ng bakit tinawag po yan na mabuting balita. Yan po yung kailangan po natin talagang maipahayag kasi nga po na nakikita natin ng maliwanag, basta focus ka lamang sa Bible, sa pag-aaral ng salita ng Diyos at binibigyan natin ng authority ng buong pagtitiwala sa ating buhay ngayon ay talagang ang Bible. Diba? Sabi nga, saan ka ba humuhugot ng iyong pinaniniwalaan? Yan ang isang malaking katanungan. Saan ba tayo humuhugot ng ating pinaniniwalaan? Kasi aminin natin na sa tinagal-tagal natin sa relihiyon, sa tinagal-tagal na kung ano yung ating kinagisnan, yun yung matagal nating kinagisnan, marami tayong mga paniniwala sa Diyos. Na nung ikaw ay nag-aral ng salita ng Diyos, magugulat ka. At parang ang hirap paniwalaan tuloy nung sinasabi ng salita ng Diyos kasi yung matagal nang tinanggap ng ating isipan, parang sasalungat doon sinasabi ng Bible at pag minsan yun ang naririnig natin, parang ang hirap paniwalaan, bakit ganon? Diba maraming mga ganong nakikita tayo sa Bible na magugulat ka na nung araw, ang mga manggagawa lamang ng Diyos, yung pag gusto mong ikaw ay nag-a-apply ka, nagbo-volunteer workers ka, at pagka ayaw mo, makikinig ka lang. Pero nakita natin na habang tumatagal ay talaga palang dapat ay manggagawa tayong lahat. Body of Christ, tayo po ay katawan ni Kristo. At ang isang ilustrasyon dyan ay nakita natin sa Corinthians chapter 12 na tayo yung katawan ni Kristo at ang ilustrasyon ay ang katawan din nating physical. Diba? Merong mata, diba? May bibig, may tainga, may kamay, diba? May paa. So, ibig sabihin, inilustrasyon niyan sa Corinthians chapter 12 na bilang body, ang katawan ni Kristo ay ang mga mananampalataya, katawan ni Kristo, lahat ay may bahagi, lahat may tungkulin. Ganyan po dapat natin maintindihan kung ikaw ay pasok sa katawan ni Kristo. Ikaw ay church. At ang church ngayon, malinaw na ang church talaga, mga mananampalataya. Hindi yung building. Pero ang tagal na natin, pupunta ka sa church, hindi ka malang napunta sa church. Ito po ay building na dito tayo nagsasama-sama. Pero ang talagang church ay ang mga mananampalataya. Ayan. Church of Christ. Body of Christ. Katawan ni Kristo. Ano po? Na ang lahat ng sumampalataya
ang lahat ng nanampalataya at ang malinaw sa ating pagkaunawa ngayon ay lahat tayo naging anak sang-ayon sa Bible dahil sa Ebanghelyo. Yung belief natin galing sa katotohanan. Meron kang katotohanan na pinaniniwalaan. At saan galing yung katotohanan na yun? Kailangan sa Bible lang. Hindi po yun imahinasyon o isang alamat, tradisyon. Iiwan mo tradisyon. Iiwan mo yung haka-haka. Iiwan mo yung sarili mong prinsipyo. Siguro ganito. Basta gumagawa ako ng mabuti. Ako na may naniniwalang mayroong Diyos. Yung mga opinion, mga sariling pananaw. Ako naman ay hindi nanlalamang ng aking kapwa. Okay na yun. Diba? Merong ang sabi ng iba, the best religion is your mind. Ang magandang relihiyon o paniniwala is yung isipan mo ay may naniniwalang mayroong Diyos, marunong kang makisama sa kapwa mo, di ka nanlalamang, at yun nga, dumadalangin ka. Pero lahat ng yan ay hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Diba? Sapagkat, yun nga, hindi tayo masyadong focus sa Biblia, makikita natin na marami, hindi tayo talaga nag-aaral, hindi talaga tayo kung ano na lang sabihin, kung ano na lang ating napakinggan, okay na. Diba? Kaya ngayon, nagugulat tayo. Meron tayong mga nakikita sa Bible na, ganun ba? Parang ang hirap paniwalaan yan. Diba? Nawala ka na sa laman, hindi nasa laman ka pa naman. Kaya malimit ko sabihin, pag pumunta ka sa pananampalataya, pumupunta ka sa, lumalakad ka sa Espiritu. Yan yung pananampalataya. Yung sinasabi ng Galatians 5:16, ito yung sinasabi ko, lumakad kayo sa Espiritu at hindi nyo gagawin yung nasa ng inyong laman. Ano yung nasa ng laman? Yung nasa ng laman dyan kasi, matagal nating napataniwalaan yung pag sinabing nasa lamang ng laman, yung pita ng laman na immoral. Hindi. Ang tinutukoy ng lust of the flesh dyan, yung mga bagay na panglaman lang, pagkaunawa mo sa laman, sa physical aspect. At lalong-lalo na sila, naiintindihan nila yan sa kautusan. Kasi yung kautusan, nakapokus sa flesh. This only would I learn of you. Receive the Spirit by the works of the law or by the hearing of faith. Na tinanggap nyo ba ang Espiritu o ang Holy Spirit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pamamagitan ng pananampalataya, pakikinig patungkol sa pananampalataya? Ang tinutukoy nila na hearing of faith, gospel of Christ. Kasi nga, ang issue dyan, parehong sa Diyos, yung isa naniniwala pa rin sa kautusan, nananatili sa kautusan ni Moises, at yung isa, hindi matanggap-tanggap yung mga isipan o mindset ng mga first century believers. Naniniwala yung iba kay Kristo, pero confused sila na kailangan pa rin gawin yung kautusan. Diba? Yun ang problema sa aklat ng Galatia, sa mga mananampalataya sa Galatia, na merong kumumbinsi sila na naniwala sila kay Kristo, pero patuloy pa rin na ipinagagawa pa rin yung law para daw maging ganap sa Diyos kasi kulang pa raw yung kay Kristo. Yun ang problema sa Galatia. Di ba? Kaya sabi ni Paul, tinanggap niyo ba ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pakikinig sa pananampalataya? Verse 3, are you so foolish, having begun in the Spirit? Nagpasimula kayo sa Espiritu, sa gospel. Pag sinabi kasing sa Spirit, tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, di ba? Na pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan, ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at pagkatapos ay pagkarinig ng Ebanghelyo, ay tinanggap ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tinatakan kayo, sealed by the Holy Spirit. So, kaya ang sabi ni Paul, paano niyo ba tinanggap ang Espiritu ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan o sa pananampalataya? Tapos sabi diyan, nagpakabobo na ba kayo?
kayong nagpasimula sa Espiritu. So, paano ka nagpasimula sa Espiritu? Through the gospel. Ngayon, nagpapakasakdal kayo sa laman. Ayun. Yun yung isa sa nasa ng laman. Yung law. Kasi yung law nakapokus sa flesh. Tandaan yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Pag sinabing sa flesh, yung performance ng flesh, yung laman ang gagawa. Kasi yun ang required ng kautusan. Ang focus ng kautusan, flesh. Natandaan niyo ba kung ang dugo ng mga hayop, Hebrew 9:13, ang dugo ng mga hayop ay, ang nililinis ay ang laman. Kaya para maintindihan niyo, ano ba yung flesh? Well, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at mga baka at mga abo na dumalagang baka, yung ginagawa sa Old Testament, naghahandog ng hayop, ibinubudbud sa mga nadungisan, ibig sabihin nadungisan, nadumihan, ay makapagiging banal. Saan? Sa ikalilinis ng laman. Malinaw po yan. Na yung Old Covenant nakapokus sa outward, sa laman. Hanggang ngayon, maraming mga mananampalataya hindi makawala-wala doon. Kung yung mga first century believers hindi makawala-wala doon, ganun pa rin sa ngayon. Yung dati kasing katuruan na ang tungkol lamang sa nasaan ng laman ay yung para sa immoral. Hindi. Maski nga sa mga pamamaraang pananampalataya, pero nakapokus ka lang sa laman, naka-asa physical aspect ka pa lang, nananatili kang nasa laman. Ano sinabi ng dugo ni Jesus? Tingnan natin, verse 14. Kaya ito yung maganda para lalo natin makita yung liwanag ng ating pinag-aaralan. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis. So ang inihandog na ngayon, yung katawan ni Kristo. Yung dugo niya. Ano nililinis? Maglilinis ng inyong budhi. Asan ang budhi natin? Nasa isipan, conscience. Yung konsensya na alam mo ang mabuti, alam mo ang masama, pero hindi mo nagawa at yung masama na ayaw pagawa, yun yung nagagawa. So yun yung nagigilty ka, yun yung conscience. So ang nilinis ng dugo ni Jesus ay yung ating inward man, yung ating taong panloob, yung ating isipan. Pero ang nilinis ng dugo ng mga hayop sa lumang tipan, flesh. For though you have 10,000 instructors in Christ, yet have you not many fathers. No? For in Christ Jesus, I have begotten you through the gospel. For in Christ Jesus, dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus, di ba? Ipinanganak tayo sa pamamagitan nito. Paano ka panganakan? In the Spirit. Yan yung born in the Spirit. Isinilang ka sa Espiritu. Anong focus? Hindi yung laman. Kasi ang ipinanganak sa laman. Doon pa lang, masesegregate mo na mahihiwalay mo na ng malinis kung ano talaga ang focus nung kapanganakan natin sa Espiritu. At ang pinaka yung pakikinig ng Ebanghelyo. Kailangan maliwanag sa iyo ang Ebanghelyo. Na sa kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan. Ano yung aral ng katotohanan? Ebanghelyo. Ano yung Ebanghelyo? Pagkapako, pagkamatay at pagkalibing at pagkabuhay ng Panginoong Kristo, di ba? Pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan, huwag niyo kakalimutan ito yung aral ng katotohanan. Alin? Ang Ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Kaya sinasabi ko sa inyo, dapat maging pamilyar sa bawat mananampalataya ito. Kasi malaking tulong po ito. Pag alam mo yung mga connection ng Ebanghelyo, ng kaligtasan, magiging malinaw sa isipan mo yan. Sabi ko nga, ang tagal ko nag-aral sa Bible School, 2 taon, hindi naging maliwanag yan. Ang tagal nating nag-focus dyan. Sinasabi natin yung kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli. Pero yung detalye ng kalinawan, hindi natin naunawaan ng lubusan. Na-focus yung ginawa ni Kristo doon sa ating espiritu. Kasi nga, born in the Spirit Para wag kang madaya, yung aral ng Ebanghelyo, nakapokus lang yan doon sa kay Kristo
yung ginawa yung Holy Spirit at saka yung ginawa niya sa krus. Kaya sabi ni Pablo, kung mayroong ibang mangaral sa inyo ng ibang ebanghelyo na at hindi aral ng katotohanan, huwag ninyong pakinggan, huwag ninyong tanggapin. 2 John 1:9 to 11. Tito, ang sino mga nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, sa English yan, doctrine of Christ, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ito malinaw to ha. Ang sino mang nagpapatuloy, ibig sabihin, kung talagang ikaw ay nananampalataya at maka-Diyos ka, at hindi nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos. So, ano yung aral ni Kristo? Ito yon. Hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama, gayon din ng Anak. Okay, ganito yan. Pag inunawa mong magaling, na kailangan alam mo yung aral ni Kristo, which is the gospel of Christ. Yun yung binasa natin kanina sa Ephesians, di ba? Na pagkarinig ninyo ng aral ng katotohanan, yun yung gospel of Christ. Doon mo tinanggap ang Holy Spirit. Kaya sabi dito, ang sino mang nagsasabing siya kay Kristo, pero hindi talaga nananahan sa aral, may danger ba? May danger ba pag kinukuha mo yung kaunawaan ng Bible na pag hindi ka talaga nananahan sa aral ni Kristo, ay hindi kinaroroonan ng Diyos? Ang nananahan sa aral, yun lang ang kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. So pag kinonek mo yan, yung topic natin nung last Sunday, yung John 4:23 na, kung ako inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga salita. Di ba sabi niya doon? Iibigan siya ng aking Ama, ako at ang aking Ama ay mananahan sa Kanya. Ibig sabihin, yung talagang nagpapahalaga sa salita ni Kristo about sa doctrine of Christ, nananatili ka, nagpapatuloy ka, ay yun ang talagang pinananahanan ng Diyos. So, ikumpara mo ngayon, obserbahan mo ngayon kung tama ba na ang isang tao naniniwala lamang sa Diyos, nananalangin, sumisimba, pero hindi naman maliwanag ang ebanghelyo ni Kristo, ang aral ni Kristo o doctrine ni Kristo. Tama ba na masasabi mong, ligtas na rin yun? Yun ang magiging kasi ang binibigyan natin ng authority, ang pinanggagalingan ng katotohanan ng ating pananampalataya ay ang Bible. Hindi galing sa haka-haka, hindi galing sa alamat, hindi galing sa imahinasyon, o nga haka-haka, o kaugalian. Hindi galing doon. Galing dapat sa aral ng katotohanan, sa salita ng Diyos. Kung bakit niya iniwan ng salita ng Diyos. At yung iba, marami nang gugulo na sabi ang Bible daw, mali-mali, may error. Sabi nga, nakikinig ko kahapon sa message ni Brother Ray, sabi niya, kung talagang may mali ang scripture, kasi merong mga nagbabanggit nga na mali yung scripture, merong mga mali, may error, dapat ikinorek na ito ng panahon ng Panginoong Jesucristo, nung siya'y nabubuhay, na ginagamit din niya yung kasulatan. Dapat ikinorek din ito ng mga apostol nung panahon nila. Kasi yung marami sa mga sinasabing error, yung mga nakasulat doon sa lumang tipan, yung mga bilang lamang ng mga let's say anak o ay nagkaroon ng error, kaya hindi na raw valid na talagang correct daw yung Bible. So ang hirap, di ba? Hindi ka na nga nagbabasa, hindi ka na nga nag-aaral, tapos matatamnan ka pa na huwag kang magtiwala sa Bible dahil may error. Di lalo ng problema yan. Samantalang itinuturo ng Panginoong Hesus na ang banal na kasulatan ang dapat natin pagtiwalaan at hugutan ng ating pananampalataya. Okay? Di ba? So, dito kasi nakikita natin yung purpose ng Diyos, layunin ng Diyos sa buhay natin. Ba't ka nabubuhay? At ang maturity ng Bible, pag ikaw ay lumalago sa pananampalataya, is maunawaan mo na hindi mo na pag-aari sarili mo. Kaya nga tayo body of Christ eh. Si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan. Siya yung ulo, ang sumisimbolo sa pinaka-head ay si Christ. At ang body, yung mata, ilong, bibig, taenga, ay ang mga
believers o mananampalataya, siya yung body. So doon yan pumapaloob sa mga bahagi, mata, ilong, bibig, tainga, kamay, paa, di ba? Tayo na yon. Ngayon, dito pa lang, i-focus mo yung iyong isipan, hindi naman tayo pahihirapan ng Diyos eh. Kung yung si Kristo ang ulo, ibig sabihin, siya yung isipan ang dapat mag-decide, yung pag-iisip niya. Kasi pag sinabing ulo, naandun yung isipan, yung mind. Diba? Kung ano yung gusto ng mind, susunod yung body. Sino yung body? Mga believers. Bakit? Ba't susunod ka sa gusto ng mind? Kaya nga nasa atin ang kaisipan ni Kristo eh, di ba? 1 Corinthians 2:16, nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng Bible, paano mo malalaman ang kaisipan ni Kristo? Pagkatapos susunod ka na lamang sa mga haka-haka, sa mga turo ng mga relihiyon, kaysa doon sa sinasabi ng Bible. Kaya natin binibigyan ng authority ang Bible kasi yun yung kaisipan ng Diyos. Si Kristo ang ulo, tayo ang kanyang katawan. At yung isipan, siya yung isipan natin, kung ano ang dinidikta ng isipan, susunod yung katawan. Nagpapasabit talaga kasi ang katawan eh, sa isipan. Kaya pag pumunta ka ngayon, na kung nasa atin ang pag-iisip ni Kristo, dahil binigyan natin ng authority ang Bible, kung ano yung sinasabi ng Bible, yun ang susundin ng iyong katawan din. Hindi yung lahat ng gusto ng katawan mo. Tatandaan niyo ba yung paksa natin? Galatians 2:20 at saka yung ang relate ng Galatians 2:20, sabi ni Pablo, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Ang ikinabubuhay ko habang ako'y nasa laman, sabi diyan, kundi si Kristo lang ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, habang nasa laman, habang nabubuhay sa laman, ay ikinabubuhay ko saan? Sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Ibig sabihin, si Pablo, nung nabubuhay habang nabubuhay sa laman at naunawaan niya ang kaisipan ni Kristo, ayun na yung kinabubuhay niya. Kahit na nasa bilangguan, kahit na mayroong death threat, patuloy niyang ipinamuhay yung layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Okay. Kung kukuhanin natin yung kaugman niyan para sa atin, sa 2 Corinthians chapter 5:15, tingnan natin. At siya'y namatay dahil sa lahat. Sino yung namatay dahil sa lahat? Sino po? Si Jesus. Siya'y namatay para sa lahat. Sino yung lahat? Lahat ng tao. Pero lalo na yung mga mananampalataya, tayo. So namatay siya para sa atin. Sasama mo sarili mo. Namatay siya para sa iyo. Walang pinipili. Kaya mayaman ka, kaya anong itsura mo. Ito nga yung sinasabi ko pantay-pantay ang pagmamahal ng Diyos. Ang nakikinabang lamang yung nanampalataya. Ha? Namatay para sa lahat, para sa atin, para sa iyo, para sa akin. Upang ang nangabubuhay, sino yung nabubuhay na yan? Yung nabubuhay hanggang ngayon, tayo. Na namatay para sa atin si Kristo. Upang ang nangabubuhay, yung mga mananampalataya na nabubuhay, kung noong panahon may nabubuhay noon ng mga mananampalataya, hanggang ngayon, tayo naman nabubuhay, nananampalataya sa Kanya, sa Kanyang ginawa sa cross, ay huwag nang mabuhay para sa kanilang sarili. Hindi na ako, hindi na tayo dapat mabuhay sa ating sarili. Yun yung kaibahan. Kung i-qualify mo, sino ba talaga ang tunay na Kristiyano? Sino talaga ang tunay na mga mananampalataya? Sabi natin, wag tayo humatol. Totoo naman, wag tayo humatol. Pero pag kinuha mo yung kahalagahan ng salita ng Diyos, may danger. Dahil kino-qualify ng salita ng Diyos, sino talaga ang kay Kristo? Ang mga kay Kristo, lalo na yung lumalago sa pananampalataya, dahil ang final authority mo yung Bible, tinatanggap mo yung sinasabi ng Bible, abay, kaya ka nag-aaral kasi kinukuha mo yung kaisipan ni Kristo, kaisipan ng Diyos.
At yun ang iyong ipamumuhay habang nabubuhay ka sa laman. Hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Kung hindi, sabi doon, tayo daw ay nabubuhay saan? Kung hindi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Sino yon? Si Kristo. Namatay at muling nabuhay at totoo, nasa atin na si Kristo. Kasi mawawala na sa yung ating pagsimba, tayo na pupunta rito, pero hindi talaga natin lubusang inuunawa at tinatanggap ang katotohanan. Kasi nga, nakasanayan natin, sumisimba lang, nanalangin, humihingi ng tulong para sa pangangailangan. Pag may sakit, yung iba pumupunta sa simbahan dahil may sakit, wala naman masama doon. Ang problema, ang makikita nating maliwanag na dapat patunguhan ng isipan ng isang tao, maunawaan, magliwanag para huwag maligaw. 2 Corinthians chapter 4, 3-4. Kung ang aming ebanghelyo ay natatalokbungan, ano yung natatalokbungan? Hindi maliwanag. Natatalokbungan lang ito sa mga napapahamak. O di ba may danger? Kung bakit tayo dapat merong pasanin na ituro din sa iba, kung ano yung nagliwanag sa isip mo, dapat meron tayong pasanin na i-share natin sa iba, sa ating pamilya, sa ating kakaibigan, sa ating kakilala. Hindi mo dapat nga ikahiyayan. Dahil delikado, kung may talukbong, kung hindi maliwanag, ano sabi? Ano nasabi ng bandang huli? Napapahamak. Basahin mo yung verse 4. Ang nabinulag ng Diyos ng sanglibutang ito, yung Diyos ng sanglibutang dyan, yung mga religious leader. Na yung sinasabi ni Jesus na kung ang umaakay ay bulag, pati na yung mga inaakay, kapwa rin mahuhulog sa hukay. Di ba yung danger nung nangangaral ka? Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, mag-ingat ka sa turo mo, sapagkat ang inililigtas mo, sarili mo, una sarili ko. Di ba napakalaking responsibilidad dyan? Pati na yung nakikinig sa'yo. Kaya kapag mali at hindi maliwanag ang turo ng ebanghelyo, yung nakikinig, ganun din. Kaya sabi dyan, sinong bumulag? Yung nagturo. Pagka hindi nila talaga itinuro yung tamang katuruan ni Kristo. Kaya yung binasa natin kanina sa 2 John 1:19, sino man nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Tuloy natin. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ito, ang linaw po niyan huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Bakit? Matakin mo, buong sambahayan mo, pare-pareho kayo, mapapahamak. Di ba? Tama po ba? Verse 11. Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Bakit naging masamang gawa na agad? Parehong din patungkol sa Diyos. Kasi hindi talaga itong aral ng katotohanan So, pag hindi kay Kristo, masama na. Evil na. So, pag hindi yung aral ng Diyos, ang aral, pag ang isip mo, makinig kayo magaling, pag ang isip mo, wala sa iyo ang kaisipan ni Kristo. Asan ang kaisipan ni Kristo? Ito, yung kaligtasan. Ang isip mo, evil na. Kahit pa concern ka sa iyong kapwa, susumahin mo yon. Kahit pala ako, mabuti. Kaya doon papasok yun, hindi sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa. So yung mabubuting gawa, at hindi dahil sa aral ng katotohanan, hindi dahil sa biyaya, evil na rin yun. Agree ba kayo? Doon sa ating pinapaksa. Na kapag kahit na meron kang mabuting layunin, pero hindi din sa aral ng katotohanan, yun po yung tinutukoy na masasamang gawa. Galatians chapter 1, verse 6-9. Tingnan natin. Ako yung namamangha, sabi ni Pablo, di ba problema ng mga Galatian, nagpasimula sa Espiritu, sa Ebanghelyo, tapos may napasok sila, confused sila.
ng pagsunod sa kautusan, yung binasa natin kanina. Ito, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo. Mayroong ibang ebanghelyo. Buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Tuloy, verse 7. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangang-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Pag pinasama mo, pag sinala mo ang ebanghelyo ni Kristo, masamang gawa. Sana maintindihan nyo yan. Kahit pa nagtuturo ng mabuting gawa, kautusan magtuturo ng mabuting gawa. Ganito kaselan. Kaya sabi ko nga sa inyo, dapat maging pamilyar sa atin ang gospel of Christ. Lalo na pag nangangaral ka, pag nag-share ka. Dapat kahit kami, sabi ni Pablo, kahit nga ako o isang anghel, o halimbawa may bumabang anghel mula sa langit. Yun ang kahinaan ng tao pag mayroon ng kakaiba, paniniwalaan na. Ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Ganan kaselan si Apostol Pablo sa ibig niyang pagpapahalaga sa ginawa ni Kristo. Diba? Kaya pag hindi ka naging seryoso sa pag-aaral, pag gusto mong malinawan ka, ay hindi mo talaga maintindihan. Kahit na sabihin, yun yung sinasabi na natatangay ka, nasisiklot ka ng hangin sa magkabi-kabila. Pag ang hangin dumaan sa tubig, sa alon, 'di ba? Susunod yung alon. Pag galing sa kanan yung hangin, sunod siya. Pag galing sa sinisiklot-siklot sa magkabila ng hangin. Ibig sabihin, yung hangin doon, yung aral. Pag may narinig kang aral, totoo yan. Pare-parehas lang naman tayo. O, di ba? Patay na tayo dyan. Kaya ganun kaselan yung kaganda yung maliwanag sa iyo yung gospel. Pag may narinig kang, ang bait niyan, uy, namatay yun. Ang ganda ng aura ng mukha. Alam mo, ligtas no? Kasi ang liwanag ng kanyang mukha. Doon pa lang sa ganon, parang nagbe-base ka na yun ang ligtas. Hindi, ito, salita ng Diyos. Ganon ka-importante ang salita ng Diyos. Ang aral ni Kristo. Isipin nyo, sabi ni Pablo, kahit man kami, isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo na anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabing ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na, matakwil. Ang problema, ganito problema. Pagka medyo maganda ng magsalita, matamis manalita, mahusay sa pagpapatawa, at mahusay kumuha ng emosyon ng tao, yun ang nasusunod. Doon marami na-attract. Makinig kayo magaling. Ito yung katotohanan. Ang nagiging sa loob ng simbahan, ang nagiging inahanap yung bonding, yung mga programang maganda, yung dadalhin ka sa, yung kukuhanin yung ano sa pangkabuhayan. Pero yung gospel, kakaunti. Nababanggit naman yung krus. Pero yung liwanag ng gospel, hindi. Diba? Matakwil nga eh. Di ba kaugmayan ng 2 John 1:9? Kung mayroong ibang mangaral sa inyo, huwag ninyong tanggapin. Tayo naman, hindi naman tayo sa pag hindi ka kasapi sa amin, hindi ka maliligtas. Hindi. At totoo na talagang mananampalataya ang tanyang tinatayuan lang salita ng Diyos. Pero pag natangay ka nung madami doon, masaya doon, at hindi talaga yung liwanag ng gospel, yun ang delikado. Diba? Yun ang napakadelikado. Kaya dito makikita mo, ano ba yung senses? Connected yan sa flesh, yung emosyon, yung masaya ka dahil parang kang kinikiliti sa
sa ganda ng mensahe, di ba? Yung mahusay magpatawa, nalilibang ka. Ang nalilibang, yung senses mo. Pero yung isipan kasi, di ba sabi ng ating pinag-aralan, magkalaban ng dalawang ito, yung espiritu at ang laman. Kaya sabi doon, walk in the spirit and do not fulfill the lust of the flesh. So yung lust of the flesh, maintindihan mo na, magiging maliwanag sa'yo. Ang lust of the flesh, kasama dyan yung senses ng flesh. Yan ang danger dyan. Kaya ang tinuturo ng Bible, 2 Timothy 2, verse 4, na siya ang may ibig na ang lahat ng mga tao ibaligtas at makaalam ng katotohanan and to come to the knowledge of truth. Dapat ang ating focus yung makaalam. Asan yung katotohanan? Salita ng Diyos. John 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Alam niyo yung word na sanctification, sanctified, pinabanal. Sanctified them in your truth. Salita ng Diyos kasi ang nagsasanctify sa atin. Ano sinasanctify? Yung mind, yung isipan. Di ba? Purge your conscience. Yung ginawa ni Kristo, ang nililinis yung isipan natin. Saan? Na malaya ka na sa kasalanan. Alam mo na hindi na maghahari ang kapangyarihan ng kadiliman dahil naliwanagan ka ng ebanghelyo ni Kristo, na alam mo na yung liwanag ng ebanghelyo ni Kristo, alam mo na na wala nang bisa ang kasalanan. Tapos na ang kasalanan. Pag tinayon mo ang gospel, tapos na ang kasalanan. Bakit? Hindi na maaapektuhan yun ng flesh kasi circumcised na ang flesh. Inoperate na. Inihiwalay ang laman, body of sin, doon sa inward man. Kaya nung nabuhay na mag-uli yung inward man, at namatay na yung flesh, namatay at inilibing, outward man, hindi na niya maaapektuhan yung iyong espiritu. Kaya alam mo, sa isip mo, naniniwala ka, malinis na yung isipan mo, patungkol sa ginawa ni Kristo, na hindi na yun magkakasala, matuwid na yun. Dahil tapos na yung bisa ng kasalanan, tapos na rin yung curse ng law, after the cross. So anong pinurge? Anong nilinis? Yung isipan mo, yung conscience mo. Amen? Yun yung maganda doon. Kaya, sanctified them, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Saan tayo nilinis? Sa salita ng Diyos, patungkol sa aral ni Kristo. Ang salita ni Kristo, nilinis na yung isipan mo. Dahil naniniwala ka sa ginawa ni Kristo, tapos na ang kasalanan. Alam mo na yung meaning ng circumcision, yung body of sin, yung sinful nature, done away. Yun yung operation, inalis yung masamang hilig ng laman sa ginawa ni Kristo. At yun ang sinasabi ng Bible, yun ang paniniwalaan ko. Hindi sasakit ang ulo mo kung mag-i-stand ka sa sinasabi nung salita ng katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. So ang sanctification is separation. Ibinukod ka. Paano tayo ibinukod? Yung isipan natin nanampalataya sa ginawa ni Kristo. Hindi sa inyong mga gawa. 2 Timothy 1:9, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Tinawag tayo sa ebanghelyo. Hindi ayon sa ating mga gawa. Ang linaw po niyan. Noon, ang focus natin, kailangan ikaw gumawa. Kung hindi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, anong akala? Yun yung pag-iisip ng Diyos. Yun yung layunin ng Diyos, na tayo ay magiging banal at walang dungis sa pamamagitan ni Kristo, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahon walang hanggan, before the world began. Ayun yung nasa isip ng Diyos. So, bakit ka makikipagkaisa sa isip ng Diyos? At huwag kang manangan sa iyong sariling mga gawa. Pag ikaw ay nanangan sa iyong gawa, that is flesh. Kasi yung laman mo ang gagawa, susunod. Sasabihin na yun ang magiging banal. Doon sa lumang tipan, yun. Pero sa New Covenant, ang dala ni Kristo ay spiritual kingdom. Ebanghelyo ni Kristo ay kaharian ng Diyos ay
spiritual, hindi na physical. Kaya malaking role po yon na maging maliwanag sa isipan natin. Nung araw, pinaghahalo natin. Pero ngayon, hiwalay na yon. So yun yung malinaw po. Kailangan maliwanag yung gospel na ang tinutukoy ng ebanghelyo ni Kristo, kaharian ng Diyos, spiritual. At kaya nga, yung ating paulit-ulit na binabasa sa Colossians 1:30 na, He had delivered us from the power of darkness. Ano yung iniligtas sa kapangyarihan ng kadiliman? Yung ating inward man. Wala na, hindi na madilim yung isipan mo. And had translated at naglipat sa atin, saan? Sa kaharian ng Diyos, ng anak ng kanyang pag-ibig. So yung inward man mo, manampalataya ka, pinaghaharian na yan ni Kristo. As long as nananatili ka sa aral ni Kristo, naghahari yan. Verse 10. Kaya dito, sabi diyan, ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siya ang nag-alis ng kamatayan. Ayan ang good news. Bakit? Dati patay yung ating espiritu. Nung bumagsak si Eva at si Adan, sa oras na kanin nyo yan, mamamatay kayo. Namatay yung espiritu ng lahat. Naghari sa lahat ng sangkatauhan ang kamatayan. So meaning, wala nang kamatayan. Hindi physical. Ang tinutukoy na walang kamatayan, yung espiritu mo na nabuhay, yung na-born again na espiritu mo dahil sa gospel, dahil sa pinaniwalaan mo ang ebanghelyo, maliwanag sa iyo ang ebanghelyo, na born again ka. I have begotten you through the gospel. Sabi ni Pablo, although you have 10,000 teachers, fathers in Christ, pero ang dahilan kung bakit tayo ipinanganak na muli, yung ating espiritu, born in the Spirit, sa pamamagitan ng ebanghelyo, yung ating espiritu na dating patay ay nabuhay. At nung nabuhay yun, sabi ni Pablo sa aklat ni Timoteo, na siyang nag-alis ng kamatayan. Hindi na mamamatay yun. Inalis na nun ng kamatayan sa ating inward man. At nagdala sa liwanag. O, di ba? Tama yung Colossians 1:13, had translated, delivered us from the power of darkness. Ibig sabihin, nasa liwanag na tayo. Nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira. So, ang walang pagkasira na ngayon, hindi na makukurap yung mind, hindi yung flesh. Doon tayo natangay ng maraming makaturuan na ito daw nabubulok, nasisira, corrupted, ay papalitan ng walang kabulukan. No, it is the spirit na corrupt. Maliwanag po dyan na yung binigyan na tayo ng buhay, wala nang kamatayan, wala nang pagkasira sa pamamagitan ng ebanghelyo. Maliwanag po ba? Diyan ka magsasaya. Ibang kagalakan yan. Hindi yan kagalakan ng flesh. Kagalakan yan ng inward man mo. Secured ka na. May bibigay ba yan ng mga bagay sa lupa? May bibigay ba ng tao yan? Diyan ka makakaptive na mamahalin mo ang Diyos. Ito yung susi para ibigin mo ang Diyos. Diba sabi noon, ito ang pag-ibig. Hindi sa tayo ang unang umibig, kundi siya ang unang umibig sa atin. Sa kautusan kasi, sa flesh, iibigin mo ang Diyos ng buong lakas, buong puso, buong isip. Yun ang ginagawa nila pero hindi nila kayang gawin yon. Tapos iibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili, hindi mo rin magagawa yon. Buo yun buo. 100%. Pero in the spirit, sa ginawa ni Kristo, yung meron ka, yung kung ano ang ginawa sa iyo ni Kristo, sa iyong taong panloob, kaya mo rin gawin at mahalin mo yung iyong kapwa doon. Doon ka na pupunta. Yung charity, yung ginawang pag-ibig ni Kristo sa atin, kaya mo rin i-share yan sa iba pag maliwanag sa iyo ang gospel. Diyan mo na magagawang ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili. Sino yung iyong kapwa? Pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, kakilala mo. Share mo na ngayon yon. Tinutulungan mo siya higit pa sa tulong sa physical.
Kaya minsan hindi ako naintindihan, hindi tayo maintindihan na ang pagtulong lamang natin ay physical. Nagutom, tinulungan mo. Okay, masaya yon. Bahagi yun bilang anak ka ng Diyos. Pero ang talagang sinasabi ng Bible na ibigin mo yung kapwa na gaya ng iyong sarili sa spiritual, makikita mo kung paano ka naligtas, kaya mo i-share yun. Kung ayaw nilang tanggapin, wala tayong magagawa. Pero ginagampanan natin yung ating tungkulin sa tamang pagtulong. Okay. Doon yun papasok sa Galatians chapter 6, yung ating pinag-aralan, starting verse 7, na ang Diyos ay hindi na pabibiro, huwag daw tayong padaya, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Pag naghasik ka sa laman, ayan na. So, yun yung laman. Laman. Verse 8. Sapagkat ang naghahasik na sa kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Ibig sabihin, aani ka pero yan ay may kasiraan. Kasi alam natin yung laman is temporal. Kaya yung tulong mo, nakatulong ka lang, temporal. Pero after that, para kang bayani, nakatulong ka lang, as time goes on, pag pare-pareho na kayo namatay, wala na rin yun. May kasiraan yun. Dapat ang naghahasik ng sa Espiritu, dapat ang pinaka-primary goal natin in the Spirit. Sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Gamitin natin yung physical na tulong para si Jesus, dadali niya yun sa Spirit. Kaya sabi ko nga, itong mga naging Bible study ng mga nakaraan, sabi ko, bakit nauna yung Old Covenant? Pagkatapos inihuli ng Diyos yung New Covenant. So yung Old Covenant, focus saan? Sa flesh. So God is a God of physical and God is also a God of spiritual. Lahat ng bagay, sakop niya. Doon tayo nami-misinterpret. Puro spiritual. Hindi. Inuuna ng Diyos yung physical blessing. Kay Abraham, pinangakuan niya si Abraham, gagawin siyang isang malaking bansa. Dahil sabi ni Abraham, sino magmamana nung pinayaman mo nga ako, biniles mo nga ako? Sino magmamana? Ang kasama ko si Eliezer, yung aking pamangkin. Sabi ng Diyos, hindi dyan. Magmumula sa iyo ang magiging tagapagmana mo. Physical blessing, si Isaac, physical Israel. Di ba? Bakit niya inuna ang physical? Kasi hinuhuli niya ang tao, una mga Hudyo, na magtiwala sa Diyos ng buo. Pagtitiwala. Kaya yung strategy ng Diyos sa Bible, pag binasa natin, from Genesis, di ba? Gagawa siya ng mga signs and wonders para manampalataya sa Kanya. Pero ang mahalaga ay kung ano yung instruction ng Diyos. Na kapag naniwala, Diyos ay makapangyarihan, sasabihin niya, pumunta ka doon sa lupain na pangako ko sa iyo. Iwan mo yan lugar mo. Iniwan ni Abraham, sumunod doon sa lugar na hindi niya alam kung anong kalalagayan. Yun ang faith. Basta sinabi mo, nahuli na yung kanyang loob. Dahil nagtiwala siya na ang Diyos ay makapangyarihan. Di ba? Bagaman dumating din sa kanila yung kahinaan na magkakaanak, di ba? Na-tempt sila, pinaghari nila nasunod sa kanila yung knowledge ng physical, yung natural na knowledge. Sabi ni Sarah, magkakaanak ka lang, sipingan mo sino? Si Agar. Ang katulong. Doon nagkamali si Sarah at saka si Abraham. Minsan ganun din tayo. Na-expect natin yung mangyayari sa Diyos sa pamamagitan ng natural. Ganon din yung maraming paraan ng simbahan na ang application ng sinasabi ng salita ng Diyos, dinadala niya sa physical. Kagaya ni Abraham at ni Sarah, nagkamali sila. Kaya nabuo si Ismael na naging taga-usig ng lahi ni Abraham, ni Isaac.
sa pangako. Si Ismael ay anak sa laman, sa kautusan. Si Isaac ay anak sa espiritu, sa pangako. At ang hirap sa umpisa na maunawaan ang pangako sa espiritual. Kasi nung tumingin si Sarah na sa natural, baog ako. Imposibleng mangyari yan. Nagtawa nga siya eh. Pero ang paraan ng Diyos talaga sa kanila manggagaling. Di ba? Ganito rin yung ating pananampalataya. Pisan parang ang ihirap intindihin pag hindi ka pumunta sa Espiritu. Paano ba pumunta sa Espiritu? Walk in the Spirit and do not fulfill the lust of the flesh. Pananampalataya, hindi sa nakikita ng mata. Di ba? Ilang beses tayo hinihimok, huwag ninyong ituon ang inyong isipan sa mga bagay na narito sa lupa, kundi ituon ninyo sa mga bagay na panlangit. So iba yung espiritual, iba yung panlupa. Para huwag kang mahiwalay sa katotohanan, pag sinabing espiritual, salita ng Diyos, lalo na nakapokus sa ginawa ni Kristo. Ang hirap paniwalaan, kagaya ni Abraham at ni Sarah sa natural, narito pa tayo sa laman, pero sabi ng Bible, Romans 8:9, wala na kayo sa laman. Hindi, sasakit ang ulo mo niyan eh. Wala na kayo sa laman kung hindi kayo nasa espiritu na. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos. Datapwat ko ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi talaga kay Kristo. Maliwanag po niya, di ba? Ginagay talaga tayo ng Word of God. The problem is, kung naniniwala ka dyan, at ang titingnan mo, natural. Kaya iba yung Old Covenant, bless, sa unang pangako. Iba yung pagdating ni Kristo, kaya hindi nila maintindihan. Pero ginagamit ni Christ yung physical sa pamamagitan ng nagpakain siya ng mga sa libo-libo ng tinapay at isda. The problem is, sa John chapter 6, sumusunod sa kanyang marami dahil they are after doon sa benefits ng flesh. Kaya sabi ni Jesus, sumusunod naman kayo sa akin hindi dahil sa buhay na walang hanggan eh. Spiritual. Sumusunod lang kasi kayo sa akin dahil sa nakakain kayo ng tinapay. Hanggang ngayon, ito yung problema. Alam ko, aaminin natin yan. Marami ang nakapokus para sa kapakinabangan lamang ng flesh, which is pinangako naman ng Diyos kasi siya Diyos din ng physical. Pero yung focus ng pananampalataya natin ngayon sa bagong tipan, hindi na to kagaya ng Old Covenant, hindi na sa laman. Huwag niyong sundin ang nasa ng laman. Siguro maliwanag na sa inyo to. Habang tinatapik natin yung mga verses na dinaanan natin. Kung hindi, ano na yung nasa ng laman? Hindi lamang yung immoral. Kaya dito, pag naunawaan mo, hindi ka magiging palahatol eh. Diba? Hindi ka magiging palahatol. Kasi kahit na yung mabait na tao sa lupang ito, pero kung wala sa kanya yung mga bagay na panlangit patungkol sa ginawa ni Kristo, hindi niya naintindihan, di siya sa laman pa rin. Yun daw ating confidence, wala na sa laman. Kung hindi nandun na sa Espiritu. Mas 1 John chapter 2 verse 15. Tingnan niyo to, mga kapatid. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Malinaw yan. Yun bang sanglibutan, sinong gumawa? Ang Diyos. Sabi ko nga, parang ganito po kasi, dinadala tayo ng Panginoon. Dinadala ng Panginoon, una ang mga Hudyo that time, pinangakuan niya ng physical blessing. Pero ang purpose nun is mabihag
ang kanilang isip at kanilang puso sa pagtitiwala para kanilang sambahin, idoluhin, idol ang Diyos. Pag sinabing idol, sinasamba. Doon ang galing yung idolatry, di ba? Ang problema, after nang gumawa ng himala, ang Diyos ng 10 himala, salot sa Egypt para makumbinsi ni Moises ang mga Hebreo. Nakumbinsi naman pero ang tagal eh. At pagkatapos ay tumawid sila sa Red Sea, binakan dagat at nakalikas. So di ba, dapat wow, ang galing ng Diyos. Dapat nahulog na yung loob nila sa Diyos, captive, at inaidol na nila ang Diyos. Ang problema, nung nasa ilang na sila, nung nagwa-wandering na sila, for almost 40 years, sabi ko nga, dapat hindi umabot ng 40 years. It took 40 years. Dapat wala pang taon yata, naandun na sila sa lupang pangako. Pero why? Nag-wandering sila. Bago sila makapasok doon sa lupang pangako, which is the lupa, place, physical, kailangan magkaroon sila ng pananampalataya. Pero ang problema, lagi silang nagre-reklamo. Ano ang kanilang inireklamo? Even na nagpapaulan ang Diyos, hindi sila ginugutom tuwing umaga ng mana. Di ba? Later on, nagbigay pa nga ng pugo. Anong reklamo nila? Yung nasa anong kanilang laman. Bakit? Ang lagi nila sinasabi, mabuti pa sa Egypt. Maraming spices, may bawang, may sibuyas. Diba? Dito, puro mana. So ano ang naging kahinaan nila? Yung nasa nung kanilang laman. Hindi pa rin na-captive yung kanilang isipan na okay na, basta kasama natin ang Diyos. Hindi, yun ang hinahanap ng Diyos. Yung ina-idol nila, hindi yung nasa anong kanilang laman, kung hindi yung Diyos. Pero yun, doon nabigo ang Diyos. Kaya ang nakapasok lamang sa lupang pangako, yung mga ipinanganak sa ilang. Pero yung lahat ng nanggaling sa Ehipto, yung generation, walang nakapasok. Namatay silang lahat. Ang nakapasok lang, yung mga isinilang sa 40 years na paglalakbay sa ilang. Isipin ninyo. Sabi ko nga, may hinahanap ang Diyos sa kanila. Yung magtiwala at ma-idol nila ang Diyos. Yun ang paraan ng Diyos. Kaya inuna niya yung flesh. Parang bata. Kaya naintindihan ko yung turo, minsan pinag-aralan natin, ano yung iwanan ninyo yung mga pasimulang aral ni Kristo. Let us go on to perfection. Iwanan ninyo yung inyong pagkabata. Sabi niya doon sa mga first century believers. Bakit? Kasi yung pasimulaing aral ni Kristo about sa law. Kasi ipinanganak si Jesus sa ilalim ng kautusan. Iwan nyo na yan, sabi ni Pablo. And let us go on to perfection. Para tayo mag-mature na. Dapat hindi na kayo tuturuan. Kayo na dapat ang nagtuturo. Pero hanggang ngayon, sabi niya, kinakailangan pa uli kayong turuan ng mga pasimulang aral. Nananatili kayong baby. Dapat kayo ay matured na, nakakakain, kaya nyo nang kainin yung mga meat. Pero hanggang ngayon, gatas lamang ang kaya ng inyong tanggapin. So yung physical blessing, iwan nyo na yan, sabi ni Paul. Yung law, physical, flesh. Ano na yung perfection? In the spirit. Kasi ang dala niya, ni Jesus Christ, is spiritual blessing. Alam ko mag-a-agree kayo. Inuna niya yung parang bata. Alam niyo yung bata, pag gusto mong hindi naman utuin eh. Sa gusto mong mangyari, mag-aral ka nga, puro ka laro eh. Papangungkuan mo rin siya doon sa kanyang kahinaan. Anong pangako sa kanyang kahinaan? Bibili kita ng ganito, ganyan. Yung gusto mo, kung ang kahinaan ng bata ay lollipop, o basta spellin mo to, basahin mo ulit to.
Diba? Maiengganyo mo yung bata. Parang gano'n ang strategy ng Diyos. Kung bakit niya inuna ang physical, patungo sa spiritual. Kasi sa spiritual, siya na lamang ang focus. Siya na lang ang matataas. At hindi yung nasa ng laman ang lagi niyang hahanapin. Kaya ang sabi ng 1 John 2:15, huwag ninyong ibigin ng sanglibutan. So yung sanglibutan, Diyos din ang gumawa. Parang ganito, ni ang mga bagay ng sanglibutan. Doon sa relasyon ng binata at dalaga, naligaw si binata, siyempre ang gusto ng pagmamahalan, hindi lamang yung materialistic. Hindi lamang yung pangako na bibigyan kita ng ganito, ganyan, ganyan. Kasi pag nawala yon, yung mga bagay ng ganyan, yung mga yung mga material, ano sabi no honey, if no money, totoo naman mahalaga yung material. Tanggapin natin, mahalaga yung physical, financial. Kasi anong ganda nung buhay kapag puro hirap na kayo sa physical at financial. Pero, although ganun, di ba, sasabihin ng babae, okay lang. Kahit na minsan ganito lang ang ating pagkain, basta mahalaga magkasama tayo. Yun ang masayang pamilya. May panahon na may masagana, may panahon ng krisis. Sabi ni Paul, nalaman ko ang lihim ng kasaganaan, nalaman ko ang lihim ng karukhan, pero anumang sitwasyon ng aking kinaroroonan, natutunan kong masiyahan, makontento, contentment. Dapat ganoon ang mangyari sa mga Hudyo and even sa mga first century believers, even sa mga taga-Galacia, na hindi na focus sila sa flesh, sa laman. At pag sila ibinalik sa laman, nadulungkot si Paul kasi nawawalan ng bisa ang ginawa ni Kristo pag sila'y nagbalik sa law, sa flesh, sa laman. Parang ganito rin yan mga kapatid sa ating pananampalataya. Parang ang nangyayari sa relasyon mo sa mag-asawa, iiwanan ka ng asawa mo dahil hindi mo na maibigay yung gusto ng kanyang kaligayahan sa laman. Amen po ba? So yun po yung napaka-halaga na maunawaan natin kung bakit ang problema pag yung physical aspect pinagjo-join mo sa spiritual. Ang sabi ng Bible, kung ang bagong alak ay ilagay sa lumang sisidlan, yung bagong alak, sumisimbolo po yun sa bagong tipan. At yung lumang sisidlan, sumisimbolo po yun doon sa flesh, sa old covenant. Iba po yung spirit, iba po yung flesh. Magkalaban nga yung dalawang yan. Pag inilagay mo yung bagong alak, sabi ni Jesus sa ilustrasyon niya, dahil luma yung sisidlan, puputok yan, madaling masisira, matatapon ang alak. Ibig sabihin, masasayang yung ginawa niya na blessing na spiritual, hindi maiintindihan. At doon malulungkot. Doon mapipighati huwag niyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Di ba? Doon napipighati. Ibig sabihin, hindi nalulugod ang Diyos. Kaya alam natin na yung ating isipan dapat tumanggap ng mga bagay na espiritual. So holiness is sanctification, separation unto God's purpose. Naging banal tayo dahil tinanggap natin yung kanyang salita, which is the Spirit. Di ba sabi ng John 6:63, it is the Spirit that quickeneth. Ang liwanag na yan maiintindihan na natin The word that I speak unto you, diba? It is the Spirit that quickeneth. The flesh, makinig kayo magaling, profiteth nothing. Kaya magkalaban yung dalawang yan Yung laman, hindi nakikinabang sa mga bagay na espiritual. Ayaw nga nung laman Ang hinahanap nga nung laman, nung senses, yung nasa nung laman. Pero ang hinahanap ng espiritu, yung mga bagay ng espiritu. Sabi diyan, the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life. Di ba?
Yun daw salita na sinalita ni Kristo, yun ay pawang espiritu at pawang buhay. Kaya ang isang mananampalataya na tumanggap ng salita ni Kristo about sa kanyang ginawa sa krus, doctrine of Christ, yan po yung blessed, yan po yung anak ng Diyos, yan po yung glorified, yan po yung secured na. Yan po yung sinasabi sa Ephesians 1:3, pinagpala na tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual. Okay, kung tayo daw ay nabubuhay sa ganitong katwiran, in this sense, then we have a happy life. Yan yung kalagayan mo, mabuti at katanggap sa Diyos. Ikaw ang nakalulugod sa Diyos. Diba? Tingnan ito yung 2 Corinthians 13:5. Ito sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto dahil parang yung authority ni Pablo, pagbabasahin niyo yung chapter 11, 12, 13, ay yung authority nung kanyang pagiging ministry sa gospel, sinisiraan siya. At marami sa mga mananampalataya sa Korinto, bumaba ang tingin kay Pablo. Kaya sabi niya, siyasatin nga ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman na sa ganang inyong sarili, si Jesucristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Ang kausap niya po dyan, ay yung mga mananampalataya sa Korinto na naapektuhan na mayroong naninira sa pagka-apostol ni Pablo. At pag si Apostol Pablo ay nasiraan, ang mangyayari, yung kanyang ipinangangaral na babaliwala. Kaya sabi niya, subukin nga ninyo inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya pa. Dahil ang ipinangangaral ko, sabi niya, hindi naman sarili ko. Pagbabasahin niyo yung chapter 11, chapter 12, makikita niyo yung dahilan kung bakit niya sinabi yan. Nawawalan na sila ng tiwala kay Pablo, kasama na nawawala ng pagtitiwala, yung ginawa ni Kristo na ipinangangaral niyang ebanghelyo. So yun po yung problema. Kaya sabi diyan, yung doctrine of Christ, ang talagang dala niyan ay spiritual blessing. Pag hindi natin naunawaan na ang dala ng gospel of Christ ay spiritual, mamimiss natin yung blessing na talagang pinahahalagahan ng Diyos. At naliligaw tayo sa marami nating pinagkakaabalahan. Na iniisip natin na ang Diyos ibe-bless tayo kahit pa physical. Pero it is not. Sabi diyan, ang blessing talaga ng Diyos ay, yun nga po, ayon sa kanyang purpose, ay spiritual. Ephesians 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng lahat ng pagpapala ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Tanong ko po, naintindihan niyo po ba ang spiritual blessings? Kung naintindihan niyo ang spiritual blessing, mas matindi pa po yan sa physical blessing. Ganito lang po yan. Ang tao, sa tradisyon ng tao, doon sa Kana, ang tradisyon doon, hindi natin babasahin, ang tradisyon ng kasalan, inuuna yung bagong alak. Yung mataas na quality, hindi po bagong alak, sorry po. Mamahaling alak. Para pagka di-enjoy nila yung masarap na alak, saka isusunod yung mababang quality. Kasi, tumama na yung espiritu ng masarap na alak. Enjoy na sila. Di ba? Maganda na yung kanilang bonding. Kaya kahit na yung mababang quality ng alak, okay lang yon. Ganun yung tradisyon. Pero nung dumating si Jesus doon sa kasalan sa Kana, nagulat nung gumawa siya ng alak, di ba? Naubos yung alak, walang alak. Nung gumawa siya ng alak, nung tinikman nung pinaka-cheap nung mga tawag doon, yung pinaka doon sa handaan, sabi niya, bakit inihuli ninyo tong masarap na alak? Di ba dapat iniuna to?
Sa pamamaraan ng tao, sa tradisyon ng tao, inuuna muna yung mas mataas ang quality, pagkatapos inihuhuli yung mababa ang quality. Pero sa pamamaraan ng Diyos, nauna yung old covenant, which is the flesh, physical, na sa tingin ng maraming mga tao, yun yung kailangan. Yun yung kahinaan ng maraming mga tao. Nauna nilang hinahanap na benefits, physical. Kasi ito yung nakikita, nahahawakan, talagang natitikman ng physical, literal. Pero yung spiritual sa katotohanan, yun ang mas mataas na quality. Kung bakit ang ginawa ni Jesus sa kasalan sa Kana, yung the best na alak, ang ginawa niya sa bandang huli. Ganyan ang paraan ng Diyos. Inuuna muna niya yung mababa ang quality patungo sa mas mataas na quality ng blessing na dapat matanggap. Kasi Diyos siya ang nakakaalam ng mas maganda at mas perfect na blessing na dapat kailangan ng tao, which is spiritual. Baliktad sa pananaw ng tao. Yun ang problema.